Hello guys, magandang gabi. It's me again, Kamotika TV. Ayan, thank you so much sa mga nag-subscribe dyan. At yung mga magsusubscribe pa lang, ayan, thank you in advance. Ay, thank you Lord. Salamat. At natapos din. Ayan, naghanap buhay lang ako guys. 2 hours. 2 hours lang naman yun. At least mayroon. Ayan, shoutout sa mga dito sa Macau, mga naghanap ng trabaho. Ayan, kung may part-time, kahit 1 oras lang, puntahan nyo na, sayang yun. Diba? Pambili nyo na yun ng lunch nyo. Kasi mostly kasi dito guys, part-time sa Macau, mga per hour is, pinakamataas na yan is 50. Ayan. Okay na yan kasi yung 50 mo, dahil mo na mabibili dito. 3 araw mo na yun. Kasi mura lang naman bigas dito sa Macau. Ulam, mura lang. Diba? Tsaka pambigay-bigay mo na yun kung nagbabakasakali ka sa mga agency na may bayad na 10, pasa-pasa ka doon, pampasa mo na yun, pambigay mo na yun doon sa mga agency, diba? Kahit 1 oras lang, pagtsagaan nyo na. Sayang din yun, kaysa naman nakaupo ka lang dyan, nag-aantay ng tawag, at least may pera ka. Eh kahit sabihin natin hindi bigay agad ang bayad, puntan mo pa rin, di ba? At least mayroon. Isa naman wala, nag-aantay ka ng bigay agad tapos wala naman. Okay na rin yung matagal, at least mayroon, di ba? Hanggang tatama rin pagdating sa part-time. Para sa inyo din yun, panggastos nyo na rin yun. Kung wala naman kayo naasahan na magbibigay sa inyo, o kahit naman mayroon, kakahiya din yung hingi ka ng hingi, diba? Puntahan nyo, sayang yun. Ayan, update ko lang kayo guys sa dito sa Macau. Wala pa talaga, ang hirap. Ang hirap maghanap ng trabaho dito sa Macau, to be honest. Ganun pa rin yung pagpasa-pasa ng resume sa mga agency na may bayad, useless yun. Gagastos ka lang, dun ka magpasa sa mga walang bayad. Mas sure pa yun yung walang bayad. Pagtsagaan mo yan yung walang bayad, pasa ka lagi dun araw-araw. Huwag ka magsawa ka dun sa mga may bayad kasi maubusan ka ng pera. Gastos yan, diba? Doon ka magbigay ng resume sa mga walang bayad. At least yung pera mo masisave. Pambili mo ng pagkain araw-araw, tabi mo na rin. Tsaka kung may part-time, may pagkakataong part-time ka. Ganun dito sa Macau guys. Ayan, yung iba naman, pag may part-time ako na kailangan ng tao, tinutulungan ko naman yung mga kasama ko dito na naghanap din ng trabaho. Tinutulungan ko, kinukuha ko sila, mga part-timer. Yung iba lang talaga yung talagang na nakaka-disappoint lang. Kasi yung iba nagpapahanap sa akin ng part-time, pag mayroon, ayaw na pag nandyan na. May masama na pakiramdam, tinatamad. Kaya sabi ko, kung may part-time, yun ang anuhin, yun ang pakawalan, kasi minsan lang yan. Minsan lang yan, hindi lagi, hindi araw-araw mayroon. Kaya pag mayroon, nasamantalain. Kahit 1 oras lang yan, okay na yun, at least meron, diba? Kaysa naman nakatunganga ka lang dyan, iinom, o gastos pa yun, part-time na yun, hindi may pera ka na. Huwag kang lagi mag-iinom, isave mo yung pera mo, diba? Mamaya hindi ka makahanap ng trabaho, mag-Thailand ka, at least may panggastos ka dun. Hindi ka tunganga. Sa Thailand naman kasi hindi naman lagi may part-time doon. Swerte ka kung may part-time, makahanap ka ng may part-time doon. Hindi kung wala, diba, nganga ka. Tulad sa amin doon, nganga kami. Lagi kaming naanuan ng laway doon, papanisan.
Kaya yun lang guys, mahirap talaga sa ngayon maghanap ng trabaho dito sa Macau. Yung man nagpaplano ngayon, wag na muna. Next year, wag muna. Mga March ka pumunta ganun. Mga March, okay na siguro yun. Kung pumunta ka man dito sa Macau, mag-ipon ka ng placement. Kasi ang lalaki ng placement dito ngayon, iyak ka talaga ng walang luha. Diba? Kung mayroon, nakahanap ka man ng trabaho, di ba sabi ko sa isa kong vlog, what if? Diba? Nakahanap ka nga, tapos ang problema mo naman ngayon, yung pang placement mo. Saan ka kukuha? Di ba? Ang lalaki pa naman, 16, 18, 20. Oh. Saan ka pa? Wala na. Ayun yung mas malaki pang problema mo doon. Yung placement mo. Kasi kung may pera ka, hindi mo na problemahin, di ba? Mas maganda talaga mayroon ka. Mas mabilis. Wag lang talaga doon sa sa mga kapwa Pilipino din natin nag-scam. Sayang talaga pag na-scam ka. Tapos na-scam ka na nung una, tapos may scam ka ulit. Kawawa ka naman. Double kill tawag doon. Double kill. Kaya ingat talaga. Wag talaga maghingi ng, pag may naghingi, wag mong bigay agad. Lalo na pag Pilipino. Dapat muna, ma-interview ka muna. Kung hindi ka pa na-interview, huwag ka magbigay. Katulad ko, share ko lang, nung nakarang araw, na-interview ako ng Chinese. Pasado ako. Okay daw. Hired na raw ako. Hired. Yung problema naman ngayon, yung spot placement naman. Placement problema, ang laki. Kahanap ka nga, placement ang problema. Yun lang guys, share ko lang. Sana nakatulong. Ipon muna bago pumunta sa makapang placement para hindi ka na problema. Tsaka ingat lagi sa mga kapwa Pilipino din mag-i-scam sa'yo ng trabaho. Kuwang ka tapos wala naman. Hindi ka pa na-interviewan ka na ng placement. Ayaw, kalukuhan yan. Yun lang guys, ingat sa mga nandito sa Macau. Kaya yan, hanggat may visa, may pag-asa. Love you all. Ingat lagi kayo.